Hindi ka lang inaakusan, tinuturo ka ng umano'y biktima mo, ikaw raw ang suspect. Okay, may witness po ba, sir? Yes sir. May witness po sir. Doon sir sa tatlong biktima, si Albert po sir ang itinuturong suspect. Witness po ba na nakita siyang sumaksak or ito'y sinasabi lang po ng witnesses or yung mismong biktima nagsabi? Yung sa akin Mendoza sir, siya mismo sir ang nakakita na si Albert sir ang nanaksak sa kanya. Kita nila sir ng witness kung paano sir sinaksak yung mga biktima sir. Sino ba nakikipag-areglo? Yung nanay nitong si Albert or lahat sila gusto makipag-areglo? Bumapayag nga sila sir na gano'n ang sit-up. Ano po ang dahilan bakit nandito po sa akin itong si Albert? Nagrereklamo po siya, sir, na medyo salungat ata doon sa sinasabi ninyo. Kaya ako nag-iimbestiga dahil sinasabi niya ba'y nag-aareglohan pagka sa bandang huli. Kayo raw po, sir, atang pumupunta at nagigipit daw po siya. Kaya po siya, sabi niya, kapag sila'y nakapag-areglo, para pag-amin na raw po, sir, ng kanilang kasalanan. Siguro, Kap, sabihin mo dun sa pamilya ng biktima sa uli ng 20 mil, magkaso na lang. Nagdududa po ako sa pangyayari dahil hindi tama yung proseso, hindi po dokumentado. Sino nagbayad ng 26,000? Ikaw? Si mama po nagubot. Tinanggap kasi ng biktima, kung hindi, huwag na lang. Kaysa magipit naman to, mas maganda sa hukuman na lang magkita yung biktima at yung mga suspect. Parang hukom ng huhusga kung sinong nagsasabi ng totoo. Ako po si Albert Paykulay, galing pa po ako Mindoro para ilapit po sa bitag kay Sir Bintol po na pinagbibintangan po ako na ako daw po sumaksak sa nangyaring kaguluhan. Yung March 30 po, pasayaw po sa Sitio Libtong, na nandun po ako katulong po ng kuya ko sa pag-aayos po ng sound system. Bandang alauna po, mga nagiinuman, nagkainitan, nagkagulo po sa labas. Tapos po yung kaguluhan, nawala na po yung mga tao. Kami na lang po natira doon sa plaza. Doon na rin po kami natulog. Tapos pagka umaga po, pumunta si Kapitan, mga alas 6 po siguro, no? Nagsabi po na kasama daw po ako sa saksakan. Saan po yung mga araw, pupunta po si Kapitan sa bahay para tulong-tulungan ko daw po yung mga nabiktima. Paano naman po ako tutulong? No? Hindi ko naman po nagawa yung sinasabi niya, yung pambibintang niya sa akin. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po. Inaakusahan kang, hindi ka lang inaakusahan, tinuturo ka ng umano'y biktima mo, ikaw raw ang suspect. Ano ba? Opo. Habang siya'y dumijingle, nakatalikod, nandoon ka raw ata sa likod, may hawak ka ng kutsilyo. Hindi po ako nakalis doon, Sir Ben, sa stage po. Wala po akong kutsilyo, Sir Ben. Okay. Tinatanggi mo? Hindi ko po kilala yan. Okay. Nagpabarangay kayo? Nung galing po sa Sayawan po, nung nagkagulo po sa Sayawan, simula po nung nagkagulo hanggang sa natapos po, hindi po ako nakalis dun sa may operator po. Tapos kinamagahan po, nung nag-iimis kami ng mga gamit, may pumunta pong pulis. Ba't ka nandito? Para po magpatulong sa inyo na hindi ko po nagawa yung mga binibintang nila sa akin. So inimbitahan ka sa barangay? Opo. Anong napag-uusapan ninyo sa barangay? Ang sabi po ng mga kagawad po at saka mga lupon, makipag-settle daw po, makipag-ayos daw po. Sabi ko po sa kanila, ba't makipag-ayos ako sa kanila? Hindi ko naman nagawa yung mga binibintang nila sa akin. Paano ka napunta sa barangay? Sa bahay po pumunta si Kapitan. Si Kapitan ninyo sa barangay pumunta sa bahay? Sa bahay po. Na tinuturo daw po ako. Okay. Inimbitahan ka ngayon sa barangay? Opo. Yun ang gusto kong tanong. Kasi alam nga ba naman, kinaladkad kang tanongin lang kita. So nang umaga, sinasabi mo, hindi ikaw yung suspect, pero may pag-aming ka rito na bakit ka nakipag-settle? Pinipilit po nila ako na pag-settle, tapos pinipilit po nila magbigay ng tulong po. Sino-sino kayo nag-uusap sa barangay? Yung biktima lang po, tsaka po ako. Hindi po pinapasok nila yung side ko po. Anong napag-usapan ninyo ng biktima, umano'y biktima mo ng pananaksak na ikaw tinuturo? Anong napag-usapan ninyo dalawa? Sabi ko po sa kanila, hindi pa ako nakalapit sa kanila, hindi pa ako nakasaksak sa kanila, hindi pa ako nakalis dun sa stage po sa mga operator. Ano sabi ng umano'y biktima mo tinuturo ka? Sabi po nila, ako daw po nakita. Pagkatalikod daw po nila, ako na daw po nakita nila. Ikaw nakita. So walang saksi na barangay o lupon na habang nag-uusap kayong dalawa para mag-usap na parang itinuturo ka umano ng biktima? May mga lupon po. May lupon? Opo. Okay. So may nakikinig na mga lupon habang nag-uusap kayo. Ano naman ang naging reaksyon ng lupon habang kayo nag-uusap na inaakusahan ka? Sabi po ng mga lupon, makipag-ayos na lang daw po para matapos na. Makipag-ayos ka. Tinatanggi mo naman na hindi ikaw ang sumaksak. Opo. Anong sinabi ng lupon? Sabi mo sa lupon, hindi po akong sumaksak dyan. Hindi ko po ganun. Nagpirmahan po kami, Sir Ben, na hindi po kami nagkasundo sa
Mga nagpirmahan kayo na hindi ka nagkasundo. Sino na una nag-imbestiga? Yung police o barangay? Yung barangay po mismo, barangay po ang nauna magpunta sa bahay na nagkuhan. Tapos nung nagpunta po si mama sa Sitio Libtong, tsaka po dumating po yung pulis. Okay, sige. So, kakausapin ko muna ang barangay, ha? Yung tatlo sinasabi, ikaw yung Opo. nanaksak. Wala ka bang testigo doon sa sinasabing kinalalagyan mo nung saksakan na yun? Marami po. Well, hindi ba sila tumistigo para sa'yo? Hindi po nila pinapasok sir doon sa... Hindi pinapasok yung mga testigo mo? Opo. Yung mga testigo mo, kasamahan mo rin nung gabing yun na sa sound system ka? Opo. Ang pinapasok lang umano ng barangay, ito base sa salaysay mo, yung mga testigo, yung mga nasaksak, sila lang. Opo. Pero may testigo ka na hindi ka umalis sa lugar mo. Marami po. Sumama ba doon sa barangay? Sumama po. Ilan ang testigo mo? Bali, 4 po yung ibang tao po, tsaka pamilya po ng kuya ko. Hindi pinapasok yung testigo mo ng mga lupon para naman sa ganun, itinuturo ka. Opo. Alright, sige. Si Police Master Sergeant Jonathan Andrade, nasa linyang telepono, Bulalakaw Municipal Police Station. Police Sergeant Jonathan Andrade, magandang umaga po sa iyo, Police Master Sergeant Sir Andrade. Ano po sa investigasyon po ninyo dyan sa police po? Ako ay pupunta na sa inyo para malaman po yung investigation ginawa po ninyo dyan sa inyong lugar, sir. Sir, bali po sir, ang kaso po nila sir ay na-file na po namin sir sa fiscal. Yes, sir. Kung na-file naman po sir, gusto ko lang po na malaman bago po filing kasi lately siguro na-file. Tatanong lang po ako sir, ano? Ano pong nasa investigasyon po ninyo dito po sa kasong pananaksak? Yes sir, base sir sa aming investigation sir at base na rin po sir sa mga affidavit sir ng mga witness. Doon sir sa tatlong biktima, si Albert po sir ang itinuturong suspect. 4 kasi sir yung sir, yung biktima sir ng pananaksak. Yung doon sir sa isa, ang suspect doon sir ay si Mario Malasa na pinsang buo naman sir ni Albert. Okay. May witness po ba sir? Yes sir. May witness po sir. Bali po doon sir sa isang biktima niya na Mendoza sir apelyido, mayroon pong witness sir. Tapos dito sir sa magkapatid sir ng Bill Reyes, meron din po silang witness sir na magpapatunay na si Albert yung sumaksak sir sa Okay. biktima. Itong sinasabing mga witness na si Albert ang sumaksak dito po sa kanyang biktima, tanong ko lang po sir, sino pong nauna nag-imbestiga? Ang barangay po or police? Hindi ko lang sir alam sir kung sinong nauna sa amin sir ng barangay. Alright. Kasi nangyari kasi sir yung insidente ay madaling araw. Okay. Saan sir, 6:30, pumunta na kami sir doon sa pinangyarihan. 6:30 sir ng umaga, 6:30 ng hapon. Umaga po sir, umaga po. So, madaling araw ang saksakan mga 2:00. Tapos, 6:30 ng umaga, may nag-report po, may reporting party na pananaksak, sir. May nag-report po sa amin sir, nangyari kasi sir yung insidente ay alauna ng madaling araw. Opo. At about 2 a.m. sir ay may tumawag sa amin yung hospital na may dinala doong Okay. pananaksak. Tapos maya-maya sir, dumating din sir yung mga naghatid doon sa mga biktima ay pumunta rin sir ng station at nag-report sa amin sir Okay. na yun nga sir, may nangyari saksakan. So, may reporting party, sir, pumunta sa estasyon. Yung po mismo, yung mga biktima or sino po? Yung mga reporting party? Yung sir, yung naghatid sir sa mga biktima kasi yung mga biktima sir ay hindi sir kasi medyo malala sir ang tama eh. Yung naghatid sir sa sir sa biktima sir yung nagpunta sa amin sa station. Okay. Anong oras po yung naghatid sa biktima? Sir, 2 a.m. 2 a.m. Araw. Anong oras po pumunta sa inyong police station yung pong nagdala sa ospital ng mga biktima? At about 2 a.m. din sir, halos magkasunod lang din. Okay, pagkatapos nila dalhin sa ospital, yung pong mga reporting party, dumiretso na sa inyo, mga 2 a.m. plus. Yes sir. Yes. Okay, pumunta nag-report sa estasyon. Yes, Tama? yes, sir. And then, 3, 4, 5, 6, 4 hours later, pumunta na po kayo doon sa sinasabing location po or paano po kayo nag-imbestiga, sir? Dumiretso kami sir doon mismo sa insinan. So sa crime scene po kayong pumunta. Yes sir, yes sir. Ano pong tinignan ninyo sa crime scene? Wala naman pong bangkay. As investigator sir, at as part ng investigation sir, kailangan talaga sir puntahan yung area sir para makapag-conduct doon ng investigation. Ngayon sir, kung sir, walang patay. So ano namin doon sir, ay magkakandak kami ng interview doon sa mga tao na nandun sir para Okay. kung yung tinutukoy sir, ayun talaga yung suspect sir. Alright. So in other words, sir, pumunta kayo sa scene of the crime, although wala namang namatay, to investigate kung sino yung mga nakasaksi. Yes sir, yes sir. Alright. Itinilinaw ko lang po, sir, doon nyo po nalaman na may mga testigo laban dito sa suspect na kasama ko ngayon dito. Tama?
Yes, sir. Yes, sir. Na-interview niyo pa po yung tatlong nasaksak sa hospital, sir? Yes, sir. Nung gabi, sir, na-interview namin yung tatlong Okay. anak, sir. Tapos, Alright. before kami magpunta, sir, sa crime scene, dumaan ulit kami, sir, ng hospital. Alright. Mhm. Para tanungin, sir, yung Okay. yung mga biktima, kung ano, sir, yung magiging desisyon nila doon sa nangyari. Kasi Okay. sila naman po, sir, ang magdedesisyon, sir, kung magpapail pa sila ng kaso. Okay. So, nakausap namin, sir, yung dalawang biktima na Dilos Reyes. Kasi yung isang biktima, sir, ay dinala na, sir. Nung gabi din na yun, sir, dinala din sa Kalapan. Kasi medyo malala, sir, ang tama, eh. O malalaking tama. Sir, nakuha ko na po, sir, lahat yung ginawa ninyo. Sinlinaw ng sikat ng araw yung ginawa niyo pong trabaho. Ako po, sir, nagpapasalamat po sa ginawa po ng ating pulis dyan, ano? Dito naman tayo kay Barangay, ano? Si Cap Eddie Fajarito. Magandang umaga, Cap Eddie Fajarito, sir. Magandang umaga, sir. Sir, okay, tatanong na po ako, no? Kay nagtapos na po ako pag-iimbestiga sa police dahil crime po to. But then again, dumaan daw po ata sa barangay. May nangyari po bang kasunduan sa pagitan po ng biktima at ng suspect? Nung huli, sir, ay nakiusap sila sa akin na umari ay pag-usapan muna daw sa barangay, baka daw magkasundo sa magkabilang panig. Kasi yung kumplina na si Delpen at saka yung mga Dilos Reyes, sir, ay willing naman sila na makipag-ariglo. Basta magkasundo lang sila doon sa mga babayaran nilang. Sino nagbayad ng 26,000? Ikaw? Si mama pong nag-ubot. Ngayon, dito sa parting danyos, de perwisyo at saka areglo, karapatan yun ng biktima. Nagpaunang bayad na ata kayo eh. Tama? Ngayon, Kap, nandiyan na si Kap. Kap, balik tayo. Nawala Hello, sir. Hello. Hello, Okay. sir. Hello. Okay, sige sir. Kap, so nagpabayad na pala, unang bayad itong pamilya ng suspect na si kasama ko ngayon dito, na si Albert, na nagbayad na pala sila ng 26,000 unang bayad. Sino ba nakikipag-areglo? Yung nanay nitong si Albert? Or lahat sila gusto makipag-areglo sa mga biktima nila? Gusto nga makipag-ariglo niyang nanay ng suspect. At No. saka yung ina Nanay ni ng, Albert, sir, ha? Nanay ni Albert. tapos yung ina nung mga victims ay bumapayag nga sila, sir, na gano'n ang sit-up. Ano po ang dahilan bakit nandito po sa akin itong si Albert? Nagrereklamo po siya, sir, na medyo salungat ata doon sa sinasabi ninyo. Kaya ako nag-iimbestiga dahil sinasabi niya, abay nag-aareglohan pagka sa bandang huli. Kayo raw po, sir, atang pumupunta at nagigipit daw po siya. At hindi niya po nasabi dito ang nanay niya. Kaya po sir, sabi niya, kapag sila'y nakapag-areglo, para pag-amin na raw po, sir, ng kanilang kasalanan. Depende yan sa kanilang Alright. pag-uusap. Kasi So, ito, kung hindi po sila magkasundo, sir, sa parting to, matutuloy ang kaso. Ang kaso, kaya alam po, sir, may mga paunang bayad na oro ata itong tatlo na umabot sa 26,000. Totoo ba to, sir? Totoo ba po, sir, nakapagbayad na po ng 26,000 pesos, sir, sa unang bayad? Ayun nga, sir, ang pinagtataka ko, nang pauna na pala sila. Tapos, Okay, sir, lumalabas may paunang bayad na 26 na hindi dumaan sa inyo. dumaan yan, sir, sa barangay sila. Okay, so sa barangay, sir, lumalabas nagpaunang 26,000 na itong mga, hindi na po to pang barangay dahil krimen po to. Kaya ang pulis naman nagbibigay ng puwang sa parting to. Kaya ang tanong, sir, tinuturo po kayo raw pasimuno na ginigipit itong suspect na magbayad. Parang tuloy nagigipit sila lalo kasi parang kayo daw po atang mainit na gustong makakuha ng pera. Sinungaling yan, sir. Wala akong sinabi. Alright. Sige, sir. Sandali, ano? Sige. Pasasagutin ko po, sir. Sandali. Kap, sandali. Maganda po narinig ko, sinungaling siya. Pasagutin kita. O, sagutin mo si Kap. Kasi lumalabas, sabi mo, parang lumalabas, napipilitan kayo dahil mainit si Kap. Pabalik-balik po sila, sir, ni Kap at saka ni pulis sa bahay. Sila, pati pulis na. Opo, si Sir Piping po. Okay, sino si Piping? Pinipilit po si mama na magbigay po ng tulong. Magbigay ng tulong? Opo. Nasa kasunduan ba yan? Sir, meron bang kasunduan na nakasulat kung magkanong ibabayad nitong mga suspect sa biktima? Kasi kayo po'y namamagitan eh. Kung titingnan niyo po, krimen po to, dapat sinampa po to eh. Kaya lang na tumanggap ng paunang bayad. Tanong ko po, sir, nakaabot po sir, sa kamay ng mga pamilya ng biktima? Kanino po binayad yung pera? Sino po mga tumanggap? Pabalik-balik kayo ni Sir Piping sa bahay, nananakot kayo na magbigay ng tulong. Natural yun, magbigay ng tulong kasi nakikipag-areglo ka. Ay, hindi ko naman po nagawa yung mga binibintang po nila sa akin. Bakit ka pumayag na maareglohan? Sa pananakot po nga po nila. So, ibig mong sabihin, sa pananakot nila, Opo. mas gusto mong isampa na lang kaso sa hukuman para doon na lang kayo maglabanan. Patunayan mo sa hukuman kasi inaakusahan ka, ang patunay ay nasa hukuman.
Ang patunay, yung mga nag-aakusa sa medyo matindi ang sinasabi ng pulis na may mga witness sa'yo. So, para sa akin, kaya ako tinanggap kasi lumalabas, hindi maganda sa taenga ko na parang nagigipit ka under duress. Napilitan ka makipag-areglo. Pero hindi naman sa'yo yung pera, nanay mo eh. Sisihin mo nanay mo. Suspect ka rin pananaksak. Pagkatapos sa nanay mo, unang-una, kikiusap kay kapitan. Yung mama ko po talaga, Sir Ben, wala pong pinag-aralan yun. Wala po. Gusto mong sabihin dahil wala kayong pinag-aralan, pinagsamantalahan kayo. Opo. Problema, dito may testigo laban sa iyo. Nag-imbestiga yung mga pulis para maintindihan mo. Kung talagang nasa tama ka, ilalaban kita. Pero may nakikita ako rito na magbabalanse rin ako. Oo nga, may pag-uusap kayo. Tama ba itong pag-uusap na mag-i-installment pa unang bayad? Nagpaunang bayad kayo, tinanggap naman. Ano bang problema mo? Hindi nyo na kaya magbayad? Ganun ba? Hindi ko po talaga matanggap, Sir Ben, na nagbigay po yung mama ko dahil hindi ko naman po nagawa yung... So, gusto mo sabihin sa prinsipyo mo, pero ang nanay mo, nakipag-usap kay kapitan at gusto makipag-ayos, kaya yung pulis naman, hindi mo na sinampa. Kasi pag sinampa na to, may mga testigo laban sa'yo at yung mga suspect mismo, sinuturo ka, abay, medyo mabigat to. Gusto ko lang po malinis yung pangalan ko, Sir Ben, na hindi ko po talaga nagawa yung binibintang nila sa akin. Siguro, Kap, ganito na lang, nilalaban talaga nito na ayaw ko talaga, hindi ako yan. Siguro, Kap, sabihin mo dun sa pamilya ng biktima, sa uli ng 20 mil, magkaso na lang. Kasi ikaw na mismo nagsabi, Kap, krimen na po to hindi na dapat pinakikialam ng barangay kung ganun talagang... Hustisya baka mo ang gusto nila. Bakit tumanggap ng bayad? Saksakan to Para wala na maraming usapan, bumalik ka sa pamilya ng biktima, kunin mo ang 20 mil, ibigay mo sa kanila, tapos sabihin mo sa pulis, magsampa ng kaso. Huwag nyo na pong guluhin, katukin yung bahay lagi, tapos, nasaan yung bayad? Nasaan bayad? Para kayo naging kolektor Hindi yung trabaho ng barangay maging kolektor. Nasaan po napunta yung 20 mil? Mainit ako sa 20 mil. Tinanggap pa ng pamilya o nandiyan lang sa barangay? Ay, doon sinanggap yan, sir. Doon sa barangay yan. Sila ang... Okay, hindi. So, wala sa barangay. Wala sa barangay yung 20 mil. Ay, sila ang... Kap, sandali. Posibleng hindi mo alam po. Sa bro ng barangay, nagkaareglohan ba, nagkabayaran at sinong tumanggap ng bayad? Ang barangay o magulang ng mga biktima? Magulang, sir. Siyempre, nasaksihan mo yung Kap. May resibo ba, Kap? Sandali, Kap, ha? Magiging investigador na ako rito, Kap, ha? Kung tinanggap yung Kap, may resibo ba parang acknowledgement receipt na itong paunang bayad na 20 mil, may susunod pa ng bayad? Dapat sinulat niyo yan sa barangay kung anong kasunduan. Problema, puro kayo salita lang kaya napakahirap kung sino nagsasabi ng totoo. Mas magdududa ako ngayon dito kasi merong sinasabing malaking puwang na pagdududa rito. Kasi kung talagang ginampanan mo yung barangay mo, sinulat sa blatter, itong napagkasunduan, nagpaunang bayad, tinanggap ng pamilya, may susunod na bayad, ito, papirmahin sila. Barangay justice po yan, sir. Ang barangay justice mo dapat kinausap mo rito, ama ka ng barangay, sa ilalim mo ang barangay justice ano ko ulit, re-revise ako ulit yun, sir. Pero, yan. Ganito ka pa, na? Sabihin mo sa barangay justice mo, mapapahiya tayo rito sa bitag kasi tinanggap natin para sa pamilya ng biktima, tinanggap ng pamilya ng biktima. Paliwanag ng barangay justice sa pangunguna kung sino man dyan at ikaw sasabihin, wag naman umabot sa puntong, kasi parang lumalabas, aregluhan, naawa naman kayo. Pero kung naawa kayo, maging balanse kayo dito sa magkabilang panig kasi ayaw ko itong ganitong klaseng aregluhan. Ang nasa akin lang, baka may magigipit ka na gusto makipag-areglo at ito'y inosenteng sinasabi itong isa sa atin. Bakit daw ginawa yun? Nanay niya, illiterate daw, walang pinag-aralan. Kaya parang feeling niya na napilit sila. Ngayon, Kap, kung tinanggap na ng mga biktima, wala pong masama pamilya ng biktima. Kayo po magsasabi sa pamilya ng biktima, sige, bayaran na, sila yung magbabayad, wag naman nating gipitin kasi danyos yan Pero... Ganun naman, sir, ang ginawa namin, sir. Yan. Nakasulat po ba sa blatter yan? Wala po, Kap, So, sa ganito po, hindi mo ako masagit ng diretso, ang paikot-ikot ka. Wala po sa blatter, nag-verbal lang usapan, kaya ganito po tayo ngayon. Para sa susunod ka, pag may nagkaaregluhan ng ganito, wala pong masama kung magkakaaregluhan, nagkasundo yung biktima at saka yung suspect. Okay? Meron namang magkakataon na pwede mag-aregluhan. Maging malinaw po kayo, isulat nyo po. Papirmahin nyo magkabilang panig para magiging basihan po yun. Nagdududa po ako sa pangyayari dahil hindi tama yung proseso, hindi po dokumentado. Yun po ang ibig kong sabihin. Sige, sir. Natin, sir. Ko yung mga sige, sir. Salamat, sir, sa advice.
Salamat din na pakikinig mo sa akin. Hindi po ako galit sa inyo, nagpapaliwanag lang po ako, Kap. Hindi muna ako magsasalita at tawagan mong magulang mo. At ako'y sa diretsuhin nga kita, hindi ako sang-ayon doon sa pagtanggap ng sinasabing danyos na walang record sa barangay. Kasi baka mamaya bayad na kayo, sige pa rin ang sige. Walang acknowledgement eh. Pakisabi sa nanay mo, Nay, i-acknowledge na tinanggap nilang 20 mil para doon mabawas doon sa sinasabing hinihingi ng amount. Okay? Hindi pa tayo tapos dito. Babalikan natin sila. Okay ba sa'yo? Opo. Abangan po natin to. Hindi po namin iiwan to. Ilalaban po namin to. Sa Bitag po, nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak po kami, tulong at serbisyo. Tatak, Bitag. Ako si Ben. Apelido ko'y Tulfo. Pero ito po yung hashtag ipabitag mo.